Sa puntong ito ng ating balitaan, nasa linya ho ng ating komunikasyon si Director Luisito de los Santos ng Marina Enforcement Service. Magandang gabi po at welcome to the program si Bombo Victor Huito together with Bombo Jai. Good evening po sa inyo po at sa ating mga tagapakinig po dito sa Bombo Radio. Director, unang-una ano na po yung status nito ho nga naging request ho ng Philippine Coast Guard na isuspend ho itong safety certificate na tohong MV Our Lady of Fatima 3 at ano ho ang magiging direktang epekto nito sa operasyon ng isang barko kapag suspindido ho ang dokumentong ito, Director? Actually po yung natanggap na rin po natin yung initial report po ng ating regional office po doon sa Batangas. At the same time yung recommendation din po ng Philippine Coast Guard na isuspend po natin yung safety certificate ng barko na sumadsad po kahapon. Batay ho doon sa naging initial investigation ng Marina, ano po ang inyong assessment doon sa nangyaring maritime incident na ito? At may iba pa po ba kayong naitalang maritime incident sa iba't ibang bahagi ho ng bansa ngayong nagdaang Semana Santa, Director? May mga incidents po tayo na naitala pero hindi naman po yung mga grabeng insidente. Hindi po kagaya dito sa Sumadsad po. Recently na kailangan po talaga natin na tingnan ang seaworthiness ng barkong ito. So may recommendation po ang Philippine Coast Guard na isuspend po ang safety certificate, and we have to take cognizance po doon sa recommendation ng mga kasamahan po natin sa PCG. And actually, ang Marina sa PCG quarterly nag-uusap po kung paano po natin paigtingin ang implementation ng maritime safety, and we have capable staff and officers of the Philippine Coast Guard to undertake the necessary inspection, at sila po ay nakikipag-ugnayan po sila kung may mga findings, at tayo naman ay tinutugunan natin ang kanilang mga recommendations. So for example, ang recommendation is suspend po ang safety certificate ng barkong ito ay nagawa na po natin. Tapos ang isa po sa mga recommendations ay ang vessel na ito ay dapat na dalhin for emergency dry docking to ensure po na yung integrity ng kanyang hull ay nakakatiyak po tayo na seaworthy pa rin. At pagkatapos po, dito ay magkakaroon po ng thorough inspection at evaluation ng seaworthiness ng barkong involved sa pagsadsad. At magkakaroon din po ng sea trial. So ang ibig sabihin, pagkatapos po ng emergency dry docking, ay ibababa ulit po yung barko. Tapos para magkaroon ng sea trial to ensure na wala pong naging diferensya, at kung meron man po ay naayos po natin bago po natin payagan na lumayag ulit sa pamamagitan po ng yung safety certificate ay pwede po nating i-lift ang suspension. Pero bago mangyari po yan, we have to make it sure na lahat po ng mga naging recommendations and at the same time, yung mga naging findings po ng Marina ay na-address. Yung ano po na nakapagbigay na rin po tayo ng show cause order doon sa ship owner, at the same time doon po sa kapitan ng barko na pursuman po ito sa relevant circulars ng Marina, so they have to explain kung bakit hindi po masususpend yung mga safety certificates nila, especially po yung kapitan. Kailangan din po natin i-suspend temporarily yung kanyang seaman's book. Tapos yung class certificate din po ng barkong ito ay na rin po natin, napadalhan na rin po natin ng notice of suspension sa classification society ng barkong ito. And at the same time, we have encouraged yung ship owner at saka yung master to file the necessary marine protest po dito sa Maritime Industry Authority. Director, para ho sa kabatiran ng ating mga listeners and viewers, matanong lamang namin kung may mga previous records na po ba itong kumpanyang ito o mismo yung barko mismo na mga paglabag o pagkakasangkot ho sa mga ganitong uri ng insidente. Yung inspection natin, dahil madami po tayong mga barko
na registered dito sa domestic shipping, may mga records po na kailangan din po natin i-reconcile, and part of that is to ensure na yung mga nag-feature out sa mga maritime incidents ay nakukompleto po natin ang kanilang records, at kung mapatunayan po na may mga previous na mga deficiencies o kaya mga violations in the past, mas paiigtingin pa po natin ang inspection to ensure na yung compliance niya ay naaayon po sa standards po ng maritime safety regulations dito sa Pilipinas. Director, may questions din dito ang aking katandem si Bombo Jai. Bombo Jai. Director, magsasagawa po ba ng Board of Marine Inquiry? Ano po yung mga tanggapan ng gobyerno ang makakatuwang sa investigasyon? Mayroon po ba kayong time frame para sa mga ganitong insidente, Director? Ang Philippine Coast Guard, nagsasagawa rin po sila ng maritime safety investigation, and at the same time, ang opisina po ay nagsasagawa rin po ng maritime safety investigation, sa parallel pa ang ginagawa po natin. So wala pong Board of Marine Inquiry, unlike in the past, because our mandates allow us already to undertake our own separate maritime safety investigations. Okay, that's good. Ngayong tapos na po yung long weekend at inaasahan natin yung pagdagsa ng mga pasahero pabalik ng Metro Manila. Ano-ano yung mga particular na hakbang ng Marina upang matiyak ang kaligtasan ng publiko? Actually, yung inaasahan po natin na volume ng passengers prior to the Lenten season ay hindi po yun yung inasahan po natin. May mga reduction po ng number po ng mga pasahero, siguro dahil na rin po siguro sa mga challenges na hinaharap po natin dahil nga po sa problema po natin sa crude oil, yung pagtaas din po ng mga pasahe, at tayo ay nagmungkahi rin po prior to the Lenten break na kung hindi essential po ang kanilang mga travels, kung po pwede, they stay from home at mag-observe na lang ng Lenten season dito sa Metro Manila at kung saan man sila nakatira. And based sa inyong mga ongoing random inspections, Director, may mga cases po ba and records kayo ng overloading? So far, wala po tayong nakitang overcrowding at saka overloading, kasi mahigpit po na pinapatupad po natin ang inspection, at the same time yung pagbilang po ng mga pasahero on board. Kasi ang ginagawa po natin sa lahat ng barko, we have yung authorized number ng passengers, at inire-reconcile po natin. At the same time, yung total cargo hold po ng barko, tinitingnan din po natin to make it sure na wala pong overcrowding o kaya yung overloading. Yung overcrowding po kasi not necessarily na magkukos po ito ng paglubog ng barko, kasi pwedeng ang total authorized capacity is 300 at naging 310. Ang term po natin doon sa maritime is overcrowding. Nagkakaroon lang po ng problema sa mga overcrowding sa number po ng mga life vests na pwedeng gamitin ng ating mga pasahero kung nagkakaroon po ng mga aberya. Okay. Yung overloading happens pag yung combined volume po ng pasahero at saka yung cargo talagang nag-exceed na po doon sa total volume o yung capacity po ng passenger ship o cargo ship po natin. Okay, thank you so much, Director. Abo mo, Victor? Director, panghuli na lamang sakali hong may reklamo itong ating mga kababayan, mga pasahero, laban ho sa mga sinakyan ho nilang barko ngayong balikan na ho, tulad ho ng mga aberya sa biyahe o ito hong kakulangan sa mga life vests, saan po sila maaaring direktang mag-report o makipag-ugnayan ho sa Marina? Sa Marina po, nakokontak po tayo doon sa Enforcement Service. Madali lang po na tandaan po ito. ES, that's the shortcut po ng Enforcement Service, es@marina.gov.ph. At tayo ay tinutukunan po natin lahat ang mga complaints po na natatanggap po natin sa ating mga mananakay. Maraming salamat po sa mga information na ibinahagi mo sa listeners at viewers ho ng Bombo Radio Philippines. Magandang gabi, Director. Thank you po at good evening po.
Mga kabombo at kastarniso, nakapanim natin walang iba ang direktor ho ng Marina Enforcement Service, si Director Luisito de los Santos. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.